Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkiisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sa pagsalubong natin kay Kristong muling nabuhay sa Eukaristiya ngayon, alalahanin nating hindi tayo karapat-dapat at marapat niya tayong dalisayin. Panginoong Jesus, Ikaw ang kordero ng Diyos na naluluklok sa kanan ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, nagpakita ka sa mga disipulo mo sa lawa ng Tiberias upang tibayan ang kanilang pananampalataya. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, inihabilin mo ang iyong kawan kay Pedro at sa kanyang mga kahalili. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi nawang magalak ang iyong sambayanan sa pagkakaroon ng bagong kalooban upang sa kadakilaang dulot ng pag-anib sa iyong angkan, ang araw ng pagkabuhay ay maging pag-asa sa pagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga apostol ay siniyasat ng pinakapunong saserdote
Mahigpit naming ipinagbawal sa inyo ang pangangaral sa pangalan ng Jesus na iyan, wika niya. Ngunit tingnan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong aral, at ibig pa ninyo kaming panagutin sa pagkamatay ng taong iyan. Ngunit sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Ang Diyos ng ating mga ninuno, ang muling bumuhay kay Jesus na pinatay ninyo nang inyong ipabitay sa krus. Iniakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas upang bigyan ng pagkakataon ang mga Israelita na magsisi tumalikod sa kanilang mga kasalanan at sa gayon sila'y patawarin. Saksi kami sa mga bagay na ito, kami at ang Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos sa mga tumatalima sa Kanya. Pagkatapos pagbawalang mangaral sa pangalan ni Jesus, ang mga apostol, sila'y pinalaya. Galak na umalis ang mga apostol sa harap ng Sanhedrin, sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y malagay sa kahihiyan, alang-alang sa pangalan ni Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. O Panginoon ko, sa iyong ginawa, kita'y pinupurit, ako'y iniligtas. Kaya ang kaaway ay di na nakuhang matuwa't magalak. Mula sa libingang daigdig ng patay, hinango mo ako at muling binuhay. Ako, nakasama nilang napabaon sa kailaliman. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Purihin ang poon, siya ay awitan ng lahat ng tapat na mga hinirang. Iyong gunitain ang mga ginawa ng Diyos na banal. Ang kanyang ginawa ay alalahanin at pasalamatan. Hindi nagtatagal yaong kanyang galit, at ang kabutihan niya ay walang wakas. Ang abang may hapis at tigmak sa luha sa buong magdamag. Sa bukang liwayway ay wala ng lungkot, kapalit ay galak. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Kaya't ako'y dinggin, ikaw ay mahabag sa akin, o poon, ako ay pakinggan. Mahabag ka, poon. Ako ay dinggin mo at iyong tulungan. Nadama ko'y galak ng iyong hubarin ang aking panluksa. Sa pasasalamat sa iyo, o poon, ay di magsasawa. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay tumingin muli at narinig ko ang tinig ng libo-libot laksa-laksang anghel. Sila'y nakapaligid sa trono, sa apat na nilalang na buhay, at sa matatanda, umawit sila ng ganito. Ang korderong pinatay ay karapat-dapat na tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan at kalakasan, papuri, paggalang at pagdakila. At narinig kong nag-aawitan ang mga nilikhang nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa at nasa dagat, lahat ng nilikha sa buong sanlibutan. Sa kanya na nakaluklok sa trono at sa kordero, sumakanila ang kapurihan at karangalan, kadakilaan at kapangyarihan magpakailanman. Tumugon ang apat na nilalang na buhay. Amen. At nagpatira pa ang matatanda at nagsisamba.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Si Kristo'y muling nabuhay, kanyang nilikha ang tanan, mga tao'y dinamayan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling nagpakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguriang Kambal, Nataniel na taga-Kana, Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at 2 pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako." "Sasama kami," wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka. Subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pampang. Subalit, hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo," sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon iyon." Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pampang, sakay ng munting bangka, hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pampang, mga 90 metro lamang. Pag-ahon nila sa pampang ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo," sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda, 153 lahat. Hindi napunit ang lambat kahit ganoon karami ang isda. "Halika kayo at mag-almusal tayo," sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas na magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila. Gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya ay muling mabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Gayon din sa mga kasama natin sa banal na misang ito sa pamamagitan ng YouTube at ng Facebook Live. Ang atin pong ebanghelyo ngayon ay sinasabing ang pangatlong pagpapakita ni Jesus sa kanyang mga alagad matapos na siya ay muling mabuhay. Sabi po ng mga eksperto sa Biblia, malamang daw po itong pangyayari na ito ay nangyari between Easter Sunday and Pentecost. No, sa gitna nung period na yon, no, nung si Jesus ay muling nabuhay at yung araw ng pagpapadala niya ng Espiritu Santo sa araw ng Pentecostes sa kanyang mga alagad. At nung nangyari daw po ito, yung mga alagad ay confused pa. Litong-lito pa yung mga alagad. At alam naman natin kung bakit, no? Kamamatay lang ni Jesus, yung kanilang leader, yung kanilang pinuno na tinuturing nilang Mesiyas. Kaya nga nalilito sila kasi hindi rin nila alam anong mangyayari sa atin sa hinaharap. Kumusta na ang future natin ngayong wala na si Jesus. Pero ang narinig natin sa Ebanghelyo,
Nagyaya si Simon Pedro na bumalik sa dati nilang ginagawa. Sabi niya, mangingisda ako. At tandaan natin, sila ay tinawag ni Jesus noong araw o karamihan sa kanila habang sila ay nangingisda. Mga fishermen, itong mga taong ito. Kaya nga, ngayong wala na si Jesus, ang naisipan ni Simon Pedro, balik na lang tayo sa dati nating ginagawa. Manghuli na lang tayo ulit ng isda. Siguro nung araw, napakadali ang pangingisda sa kanila. Mga bihasa sa dagat o sa lawa, alam nila at kung paano sila makakahuli ng isda. Pero sa gabing yaon, sa kanilang pagbabalik sa mga dati na nilang ginagawa, wala silang mahuli. Nabigo sila. Nais nilang balikan na lang yung dati nilang bukasyon at iwan na itong binigay sa kanila ni Jesus na bagong buhay. Pero wala silang nahuli. Pero ang nais ko pong pansinin natin, ano ang ginawa ni Jesus nang sila'y muli nang magkita-kita doon sa pampang? Paano sila sinalubong ni Jesus? Ang nakita po natin dito, pagdating daw nila dun sa pampang, nung inaahon na nila yung bangka, nakita nila si Jesus, nagbabaga yung apoy, o yung naglagay siya ng nagbabaga doon ng mga uling, at nag-iihaw ng isda, naghanda ng almusal para sa kanila, naghanda ng makakain si Jesus para sa kanyang mga alagad. Muling pagkikita ang nais ni Jesus, papakainin niyang muli ang kanyang mga alagad na huling nangyari nung huling hapunan. Bakit ko po nais na tignan natin itong kilos na ito ni Jesus? Yung kanyang ginawang paghahanda ng pagkain para makasalo ang mga alagad. Feeding is a sign of love. To feed someone is a sign of deep love. Kapag ka daw pinapakain mo ang isang tao, yan ay tanda ng malalim na pagmamahal. Bakit? Kasi kaya mo pinapakain, gusto mong mabuhay. Gusto mong tumagal ang kanyang buhay. Gusto mong maging masaya ang isang taong pinapakain mo. Kung ayaw mo na dyan at hindi mo na mahal, hindi mo yan papakainin. Papatayin mo yan sa gutom. Di ho ba? Bahala ka dyan. Kumain kang mag-isa mo. Humanap ka ng makakain mo. Pero kung mahal mo, gagawin mo ang lahat para mapakain. Siguro may nakaranas na sa inyo. Kapag ka ang mga magulang halimbawa nakatira sa malayong lugar, nasa ibang bahay o kaya nasa probinsya, ang mga anak dito na naka-based sa Maynila. Tapos dadalaw ang mga anak sa kanilang mga magulang. Siguro bihirang nangyayari. Once a month, every other month. Tingnan ninyo, pagdating ng pamilya o ng mga anak sa kanyang bahay, anong unang itatanong ng nanay? Anong unang itatanong ng mga magulang? Kumain na ba kayo? Anong gusto nyong kainin? Ipaghahain ko kayo. At kahit anong sabihin mo na, tapos na po, kumain na kami bago pumunta rito. Makita mo, nagbubukas pa rin ng cabinet, nagbubukas pa rin ng ref, may uutusan tumakbo para bumili ng Coke. May maihain lang sa inyo kahit anong pampalamig. Ang unang gagawin mo sa iyong mahal sa buhay na matagal mong hindi nakita, gugustuhin mong pakainin. Yung mga mahal mo sa buhay, yayayain mong kumain. Ang gusto mong kasalo, yung mga taong minamahal mo. Kapag nanliligaw ka para mapatunayan mo na seryoso ka at mahal mo siya, yayayain mong mag-date, yayayain mong kumain. Aanyayahan mo. Tanda ng pagmamahal. To feed someone is a sign of deep love. No wonder you will find Jesus in the Bible always eating with friends, always eating with sinners,
always eating with his disciples. Napansin niyo ho ba yun? Tingnan niyo yung Biblia. Si Jesus laging may kasalo, umaattend pa sa kasalan, hanggang sa maubos yung alak. No? Nakita lang yung isang tax collector, si Zaccheo, tinawag niya. Sabi, pupunta ako sa bahay mo, gusto ko doon kumain. Mamamatay na lang. Tinawag pa ang mga alagad, huling hapunan, kain muna tayo. At ngayon, nabuhay na muli, ano pa rin ang gusto niya? Kain tayo. Tanda ng pag-ibig at pagmamahal na hindi ho ba sa mga magulang, sanggol pa lamang tayo, tila ba natural instinct na. Ang gusto palagi ng ina, bigyan ng gatas ang kanyang anak, pakainin ang kanyang mga anak, busugin, hindi lamang ng pagkain, kung hindi ng pagmamahal. Mga kapatid, yung pagkain at pagsasalo-salo, doon nabubuo ang mga ugnayan. Doon din nagkakaroon ng pag-uusap at pagpapatawaran. At yun ang unang nais gawin ni Jesus sa mga alagad na nang-iwan, sa mga alagad na nagtaksil, sa mga alagad na ipinagkaila, nakakilala siya. Nais niyang muling makasalo, tanda ng kanyang pag-ibig, tanda ng kanyang pagpapatawad. Mga kapatid, sa tuwing tayo ay dumadalo sa banal na misa, nabubuhay na muli itong paanyaya ni Jesus. Kumain ka na ba? Ano ang gusto mong kainin? Mukhang napagod ka buong linggo na ito. Mukhang nahirapan ka sa iyong trabaho. Mukhang nahirapan ka sa iyong buhay ngayong linggong ito. Mukhang nahirapan ka sa iyong mga ugnayan ngayong linggong ito. Sandali lang, ipaghahanda kita. Ang iaalay ko sa iyo, ang aking katawan at dugo. Ganoon tayo kamahal ni Jesus. Ibinibigay niya sa atin ang kanyang katawan bilang pagkaing nagbibigay buhay. Hindi lamang basta buhay, kung hindi buhay na walang hanggan. Inaanyayahan niya tayong dumalo sa kanyang hapag upang tanggapin ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pagpapatawad. Amen. Tumayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. tayo ang kawan ni Kristo at siya ang ating dakilang pastol. Sa kanyang pag-ibig sa atin, inihabilin niya tayo sa pangangalaga ng mga pastol na pinamumunuan ni Pedro. Bilang pasasalamat dito, manalangin tayo, dakilang pastol, dinggin mo kami. Dakilang pastol, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, nakahalili ni San Pedro, nawa patnubayan niya ang kawan ni Kristo sa katalinuhan at pag-ibig ng Panginoon, manalangin tayo. Dakilang pastol, dinggin mo kami. Para sa lahat ng obispo at ibang pinuno ng simbahan, nawa manatili silang kaisa ng Santo Papa at makipagtulungan sa Kanya
alang-alang sa kabutihan ng lahat. Manalangin tayo. Dakilang pastol, dinggin mo kami. Para sa lahat ng Kristiyano, nawa ituring nila ang Santo Papa hindi bilang isang panganib, kundi hinirang ng Diyos para sa pagtataguyod ng pagkakaisa at kabutihan ng buong simbahan. Manalangin tayo. Dakilang pastol, dinggin mo kami. Para sa lahat ng nangangalagat, nagpapastol sa mga tao, nawa tandaan nilang lagi na ang tagumpay ng kanilang mga pagsisikap ay buhat kay Kristo ang dakilang pastol. Manalangin tayo. Dakilang pastol, dinggin mo kami. Para sa lahat ng may kinalaman sa nalalapit na halalang lokal at pambansa, lalo na ang mga kandidato at kani-kanilang tagapagtaguyod, nawa umiwas sila sa pandaraya at karahasan. Manalangin tayo. Dakilang pastol, dinggin mo kami. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo. Dakilang pastol, dinggin mo kami. Panginoong Diyos, salamat sa paghirang mo kay Pedro at sa kanyang mga kahalili bilang mga punong pastol ng iyong simbahan. Nawa makita at madama namin sa kanila ang iyong mapagpastol na kalingang maghahatid sa amin ng iyong pinagaharian magpakailanman. Amen. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa, ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon, ay papagbungahin mo ng galak na manatili sa amin habang panahon, sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalulugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati iyon, iniabot sa mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, di San Jose na kabiyak ng kanyang puso, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang pamilya, sama-sama tayo ngayong tumawag sa ating Amang nasa langit. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw,
iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. At sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Pero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Pero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, O Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob mo ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Hesukristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Saan man ako umaling, ika'y naroon. Tumalikod man sa'yo. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na pangmagpakailanman. Ipagkalobong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat.
Panalangin sa Mahal na Birhen ng Guadalupe. Tayo pong lahat, o katamis-tamisang Birhen ng Guadalupe, pintakasi ng aming buhay. Pinasasalamatan ka namin sa mga biyayang ipinagkaloob ng Diyos sa aming mga tahanan, sa tulong ng iyong panalangin. Ipagpatuloy sana ang iyong paglingap sa aming kalusugan, kagalingan at kabuhayan, upang umiral sa aming piling ang mga kaugaliang Kristiyano, ang pagdarasal ng sama-sama, ang pagmamahala ng mga magkakasambahay, at pagtutulungan ng mga magkakapitbahay. Yayamang kaming lahat ay mga anak ng iisang amang nasa langit, at tinawag na bumuo ng isang katawan, isang kawan ni Kristo. Ang aming pagkakaisa ay ipakita sana sa aming magandang pakikitungo sa kapwa-tao at sa pagsapi sa mga kilusan at gawain ng ebanghelisasyon. Umaasa kaming tatanggapin ang biyayang aming hinihiling kung makararangal sa iyo at makabubuti sa aming buhay. Amen. Mahal na Birhen ng Guadalupe, Ina ng buhay, panalangin mo kami. San Juan Diego, panalangin mo kami. Magsiupo po muna ang lahat para sa parish announcements. Ang lahat po ay inaanyayahan sa mga sumusunod na gawain at pagdiriwang. Ang atin pong second collections ngayong linggo, una ay para sa World Communication Sunday, kung saan ang panawagan ng Santo Papa Francisco ay makinig upang ating matuklasan ang katotohanan sa pakikinig. Pangalawa, para sa mga pangangailangan ng mga nakatalagang PPCRV volunteers sa bawat presento na ating nasasakupan sa darating na May 9, 2022 elections. PPCRV Voters Assistance Desk sa mga botanteng nais na makuha na ang kanilang polling precinct para sa darating na May 9 election, maaari po kayong lumapit sa nakatalagang Voters Assistance Desk, volunteer sa ating shrine at chapels pagkatapos ng banal na misa. Paalala pa rin na panatilihin po lamang natin ang health protocols para sa kaligtasan ng lahat. Ang Caritas Manila Waislip sa pamamahala ng Social Services Development Ministry ay tumatanggap pa rin ng mga bagong estudyante para sa scholarship program para sa first to third year college level ng taong 2022-2023. Maaaring makipag-ugnayan kay si Sueng Diaz sa 0915-612-4031 o sa opisina ng parokya. Ang Worship Commission ng ating parokya ay nag-aanyaya sa lahat ng mga nagnanais na maging bagong miyembro para sa mga ministry ng Extraordinary Ministers of the Holy Communion, lectors and commentators, greeters and collectors, at liturgical music ministry. Sa mga interesado, kontakin lamang po si Brother Ven Quezon sa numerong 0921-330-0036. Magpalista sa guard o sa parish office. Halina at paglingkuran ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang simbahan. Sa iba pang mga detalye, makipag-ugnayan lamang po sa opisina ng parokya o kaya ay tumawag sa 8882-8095 o sa 8882-1814 tuwing Martes hanggang Linggo. Mabuhay kay Jesus ang buhay sa kalinga ni Mama Mary. Lubos na gumagalang Reverend Father Roderick L. Castro, Rector and Parish Priest. Magsitayo na po ang lahat. Sa mga boboto po dito sa atin, whether dito sa Nies o sa Pitogo, South Sembo, nandun po sa labas ng simbahan yung ating Voters Assistance Desk ng PPCRV. Pwede nyo na pong alamin ngayon ano yung presinto ninyo, kung saan kayo boboto sa darating na May 9. Para po pagdating ng May 9, hindi na po tayo makikipag-gitgitan sa maraming tao. So nandun po sila ngayon sa labas ng ating simbahan.
Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo upang mahalin at paglingkuran ang Panginoon. Salamat sa Diyos.